Hey guys, Redmi 14C. Bagong budget po ni Xiaomi. Okay naman guys ang specs ng smartphone na yan para sa may 4,000 na pagkakabili ko sa may Shopee, sa may 4128 version. Ang kaso lang maghanap lang tayo ng iba. Kaya display pa lang. 2024 na. Still itong si Redmi. Hindi pa rin nakakamove on sa mga teardrop notch ng mga selfie camera. Habang naka-punch-hole selfie camera na sila Infinix, sila Tecno saka sila Itel. Sa mga kulang 5,000 na mga smartphone nila. Ewan ko lang dito kay Redmi kung bakit teardrop notch pa rin sila. Sa may refresh rate, at least naka 1/23 sa refresh rate naman yan. Pero ang isa sa maganda sa display niya guys, is actually meron siyang 6.88 inches IPS LCD display. Mas malaki siya compare kila Infinix. Isang problema ko lang dito talaga sa mga Xiaomi at mga Poco na mga smartphone, lalong-lalo nga sa mga low budget na mga smartphone nila, is masyadong mabigat itong HyperOS para sa napakahinang Helio G81 na processor ngayon. Mas magiging smooth to para sa akin guys kung halos wala siyang bloatware itong mga smartphone ni Xiaomi. Ang kaso ang dami guys. Okay naman guys ang Helio G81 kung gamit mo to 5 years ago pa. Hindi naman ganun kabigat ang mga games dati. Like itong Call of Duty Mobile, ang bagal niya mag-loading kahit sa mga simpleng paglalagin lang dito nga sa may Call of Duty. Nakailang failed ako dyan guys bago ko siya mapagana. Kailan lang guys okay pa ang performance ng Helio G85 at Helio G88 sa mga Call of Duty. Ang kaso pagpasok ko ng Helio G81, kahit multiplayer lang, yung lalaroin natin dito is may konting sabi na talaga siya. Isang dahilan dyan kung bakit nga napakabagal niya mag-open is dahil hindi naman siya naka-UFS na storage. Yung si Helio G81 na processor. Naka-downgrade siya guys, na merong eMMC 5.1 na storage. Na literal na mabagal kung i-compare nga natin sa mga naka-UFS na mga storage. Kaya ang ending magiging mabagal ang mga loading ng mga apps natin at mga games na mga bubuksan. Like itong Call of Duty Mobile, struggle talaga itong si G81 na mo-open natin ng mabilis yan. Maganda na lang guys ang G81 kung pang Mobile Legends lang yung lalaroin niya natin. Kaya hindi ko na ito marirecommend sa mga mahihilig mag Call of Duty. Kung Call of Duty guys ang madalas yung laruin, rumekto na kayo sa mga smartphone na merong Helio G99 na processor. Doon tayo makakapilaro ng decent dyan sa may Call of Duty Mobile. Pero kung hindi kayo ng budget nyo, ang higit 5,000 pataas ng mga presyo, ay suggest mag Tecno Spark Go 1 na lang tayo. Or Itel P65. Yan na lang ang mga kunin natin. May kulang 4.5 lang yan guys sa mga SRP, sa may 4128 na mga version nila. Yan guys, mas maganda na ang processor niyan. Mas maganda na ang performance ng Unisoc T615 na processor compare sa may G81 ngayon. Actually, Helio G81 Ultra pa nga yan. Yung naka Redmi. Ang kaso sa may pangalan lang siya naka-ultra. Pero sa may performance, hindi naman siya ultra. Or kahit sila Infinix Hot 50i at Tecno Spark 30C. Mas okay na ako dyan. Same Helio G81 lang sila. Pero at least naka-punch-hole selfie camera na nga. Kaysa dito na naka-teardrop notch pa rin. Unang tingin pa lang lakas maka 2019 feels. Panahon na sikat pa yung mga teardrop notch. Pero ngayon guys, punch-hole na talaga ang mga sikat sa mga budget ng mga smartphone ngayon. Sa mobile data naman is naka-standard 4G lang siya. Hindi siya kasing bilis sila Tecno Spark Go 1 na umabot ng 60 Mbps sa may mobile data. Sa may Wi-Fi, supported naman yan ng 5 GHz sa may Wi-Fi. Kaya wala naman tayong problema dyan. Ang nakakagulat pa dito guys kung bakit hindi ko marirecommend sa inyo ang smartphone na yan. Style naka-single speaker pa rin si Redmi 14C. Habang naka-dual speaker na karamihan sa mga smartphone ngayon. Pero in fairness guys, kahit naka-single speaker lang yan, malakas naman siya. Sa camera, naka-dual camera siya na mayroong 50 megapixel na main camera. Ito pa isang medyo nabitin sa kanya guys. Hindi ganun kaganda ang camera ng Redmi 14C para sa akin. Mas okay pa ako kay Infinix Hot 50i at Tecno Spark 30C. Compare nga dito. Yan yung mga naging sample natin. Maybe kung galing kayo sa mga lumang smartphone, I think ma-appreciate nyo naman ang camera ng Redmi 14C. Pero kung na-compare mo nga siya sa mga camera nila Infinix ngayon, dun mo guys masasabi, mas maganda ang camera nila Infinix. Lalong-lalo sa may front camera, negative na yan para sa akin. Ang maganda lang sa smartphone na to para sa akin is meron siyang malaking display. Tapos saka 33 watts sa charger siya. Saka napakagandang design na pagkakamalan mo mid-range phone. Pero low budget lang naman ang specs. Kaya kung balak nyong bilhin ng Redmi 14C, mukhang mas maganda pa rito guys ang Redmi Note 13. Or ibang smartphone sa ibang brand. Dahil negative talaga yan para sa akin. Thanks for watching.